masaya nga ako dun eh. Alam mo kung bakit? Kung hindi kami naging mahirap, hindi ako ganito katatag. Hindi ako ganito katapang, hindi ako ganito kasipag. Kaya thankful talaga ako na naging mahirap kami. Kasi kung hindi, siguro hindi ko to kayang harapin yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Hindi ko nagagawa. Story time tayo guys. Story time tayo guys. Ang sabi na sa akin noon, nung bata pa ako, alam nyo ba, para sa akin, kung ibibase ko ngayon, ito ay parang pork ribs caldereta or beef caldereta na. Kapag kapag inalok ako na kumain ng tsuhin ko, pero ang tawag ko sa kanya ay papa, feeling ko kumain kami ng napakasarap na ulam. Dahil mahirap nga kami, hindi ko naman ipinagkakaila na mahirap talaga kami. Mahirap. Mahirap pero nakakakain. Sarap na sarap ako dito. Kasi binibili to sa tindahan. Dahil kahit mahirap kami, nakakain naman kami ng sariwang isda. Kasi nga ang tatay ko, mangingisda siya. Kaya sabik ako sa sardinas. Naiiba sa panlasa ko. Kasi sa probinsya, syempre, madalas ang luto doon, prito, kung hindi prito, paksiw, or kaya madalas may sabaw, tinola lang. Ang tinola doon sobrang sarap na kasi lalagyan mo lang ng tanglad, sibuyas, tas asin, kunting betchin, solve na at ang sarap na talaga. So, eto na nga, tuloy na natin. Ang sardinas na to, kapag inalok ako ng tsuhin ko, doon talaga ako kumakain sa kanila. Para din kasi akong iniisip no na anak, parang inaampon-ampon din ako. Parang dalawa talaga yung magulang ko. Kasi wala silang anak na babae. Kaya ako madalas doon kumakain minsan doon. Hindi madalas din talaga akong kumakain doon. So ayun na nga, itong sardinas para sa akin kasi nga sanay lang kami sa sariwang isda. Tapos ito namang isa kong tiyahin, kasi nga may marami namang kapatid ang mama ko. Sila naman parang naka-LL, nakaluwag-luwag sa buhay kasi yung asawa ng tiyahin ko nakapag-asawa ng may trabaho sa syudad, kumbaga sa government. Ngayon, sabik ako sa mga ibang lasang ulam. Minsan nagluto sila ng, hindi ko talaga to makalimutan hanggang ngayon at naikwento ko pa talaga sa mga anak ko. Sabik ako sa ibang lasa ng ulam ni Baguio beans na may baboy. Binigyan kami isang platito lang. Tas ilan kami sa isang pamilya. Anyway, 4 lang naman kami kasi 2 kami ng ate ko, mother, tsaka si father ko, si tatay ko. Hala, nagulat ako guys. Ba't ang sarap ng lasa? Sarap na ako nun. Tapos sabi ko, ma, bakit ang sarap ng ulam na to? Ano ba to? Sabi ng mama ko. Huwag mo na hanap-hanapin yan. Kasi mahirap lang tayo. Hayaan mo sila dahil meron silang nagtatrabaho sa gobyerno. Sabi ng ganun. Huwag mo hanap-hanapin yan. Kumain ko kung anong meron lang. So, dahil kunti lang yung binigay, ayun, pagkasyahin mo na yan, syempre nasaktan ako kasi sarap na sarap talaga ako. Kaya sabi ko, pagdating ko talaga sa Maynila, magluluto ako ng ganito. Kaya ngayon guys, sobrang sarap ko magluto ng Baguio beans na may baboy. Sobrang sarap talaga. Expert ako magluto dyan. Tapos, yun, tuwing kumakain kami, lagi kong kinukwento sa mga anak ko na eto, iniyakan ko to noon dahil mahirap lang kami. Di ba nakaiyak lang isipin guys na, alam mo sa totoo lang, ayoko tuloy maiyak. Ayoko maiyak. Hindi naman kasalanan na naging tayo, hindi naman kasalanan ng mga magulang natin na ipinanganak tayo na sa salitang pobreng utin. Masaya nga ako dun eh. Alam mo kung bakit? Kung hindi kami naging mahirap, hindi ako ganito katatag. Hindi ako ganito katapang, hindi ako ganito kasipag. Kaya thankful talaga ako na naging mahirap kami. Kasi kung hindi, siguro hindi ko to kayang harapin yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Hindi ko nagagawa lahat-lahat ng ito. Alam mo yung mag-isa ka lang dito sa Maynila, lumalaban na walang kamag-anak. Hindi ko alam kung paano ko nairaos yun. Lahat yun sinishare ko sa mga anak ko na napakaswerte nyo at may mga magulang pa kayo na sa ganyang edad hanggang sa mag-asawa kayo. Ang swerte-swerte nyo. Kasi ako, sobrang bata ko pa, namuhay na ako mag-isa. Tapos sabi ko sa sarili ko, nakakain ako ng masasarap na pagkain. Ayun.
Sa sobrang kakakain ng masarap na pagkain, nasobrahan naman at hindi na maganda yung kalalabasan. Ayun lang, naiiyak ako. Share ko lang.